Kumusta mga kaibigan? Narito po muli ako at magbabahagi ng panibagong kwento. Nagsisimula ang pelikulang ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng Amerika noong panahon ng ipinagbawal at ilegal ang alak. Nagmamaneho ng kanyang sasakyan ang pangalan ay John Smith mula Texas papuntang Mexico. Maliit na bayan, tinatawag na Jericho na halos 50 kilometro mula sa American-Mexican border. Ang bayan ay kontrolado ng dalawang malalaking gang. Ang isa ay pinamumunuan ng Irish gangster sa ilalim ni Doyle, at ang isa naman ay mga Italian gangster na pinamumunuan ni Fredo Strozzi. Pagdating ni John sa Jericho, nakita niya ang ilang miyembro ng gang, tumatambay sa tabi ng kalsada ng mga oras na yun. Pagkatapos makatapak ni John sa Jericho, aksidenteng napatingin si John sa isang babaeng nagngangalang Felina, na nagkataon kasintahan ni Doyle, habang tumatawid sa kalsada. Ikinagalit nila kaya binasag nila ang bintana ng sasakyan ni John. Pumunta si John sa sheriff's office upang iulat ang nangyari, ngunit imbes na tulungan siya ng dalawang sheriff na sina Ed at Bob ay sinabihan na lang siyang umalis ng bayan sa lalong madaling panahon. Pumunta si John sa inn at nagpas siyang uminom sa bar na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Joe Monday. Habang nag-uusap sila nalaman ni John na ang mga gangster na bumasag ng kanyang sasakyan ay bahagi ng Irish gang. Ipinaliwanag ni Joe na ang Irish gang at ang Italian gang ay naging magkaaway mula nang ang parehong grupo ay dumating sa Jericho. At inihanda ang kanyang baril, gusto niyang harapin ang mga tauhan ni Doyle na sumira ng kanyang sasakyan. Nang dumating si John hideout ng Irish gang ay hiniling niya sa kanila na bayaran ang pinsala sa kanyang sasakyan, ngunit sa halip na bayaran sinubukang barilin ng tauhan ni Doyle si John. Nang napagtantong nasa panganib siya, mabilis niyang binunot ang kanyang baril at pinaputokan na patay niya. Si Strozzi ang pinuno ng Italian gang ay humanga sa husay ni John lalo na sa pagbaril. Dahil pinabagsak ni John ang tauhan ni Doyle, na isa sa pinakamagaling nilang shooter. Nagpa siya si Strozzi na makipagkita kay John at inalok siya ng trabaho sa Italian gang. Ipinaliwanag niya na maaaring malapit na silang makipagdigma sa Irish gang. Kapag ang kanilang nangungunang taga-baril ay bumalik sa Mexico, kailangan ni Strozzi ang kasanayan sa pagbaril ni John. Nag-alok si Strozzi na bayaran si John ng malaking halaga ng pera. Pumayag si John na sumali sa Italian gang. Pagkatapos sinabi ni Strozzi sa kanyang kasintahan na si Lucy Kalinsky na ipakita kay John ang kanyang silid na inihanda nila para sa kanya. Naghapunan si John kasama ang mga miyembro ng Italian gang. Habang kumakain, ipinakilala ni Strozzi si John bilang kanilang pinakamahusay na taga-baril. Gayunpaman ang nakababatang pinsan at tagapayo na si Giorgio Carmonte ay hindi sumang-ayon sa desisyon na kunin si John. Naisip ni Giorgio na ang pagpapapasok kay John sa kanilang gang ay maaaring masira ang kasunduang tigil putukan na mayroon sila sa Irish gang sa Jericho. Walang pakialam si Strozzi at nanatili sa kanyang desisyon. Nagpa siya si John na bumalik sa Joe's Motel. Nang nasa kwarto na siya naabutan niya ang isang call girl para makasama niya sa gabi. Ngunit ito pala ay isang espiya na ipinadala ni Doyle at ng kanyang mga tauhan na humantong sa isang shootout sa motel. Kailangang ipagtanggol ni John ang kanyang sarili, laban sa mga gangster na papatay sa kanya. Nang malaman ni Strozzi ang tungkol sa pag-atake ay mabilis niyang inutusan si Lucy na sunduin si John mula sa motel, pagkatapos tinipon ang lahat ng kanyang mga miyembro ng gang sa labas ng lungsod, habang sina John at Lucy ay patungo sa lugar ng pagpupulong. Pagkatapos dumating sina John at Lucy, ibinalita ni Strozzi sa kanyang mga tauhan na nalaman niyang kontrolado ni Doyle ang kanilang supplier ng inumin mula sa Mexico. Nag-utos si Strozzi na turuan ng leksyon ang Irish gang sa pamamagitan ng pag-hijack sa truck na may dalang mga inumin. Noong araw ng pag-hijack ay natuloy ang lahat ayon sa plano. Ang mga lokal na opisyal na dapat na magpoprotekta sa paghahatid ng mga inumin para kay Doyle ay nasuhulan ni Strozzi, kaya lumipat sila ng panig at sa halip ay tinulungan nila si Strozzi. Salamat sa mga tiwaling opisyal na ito na matagumpay ang pag-hijack. Nang maglaon ay nakipagkita si John kay Ed sa sheriff's office at hiniling sa kanya na tiyakin ang call girl na nahuling espiya para kay Doyle ay makakaalis ng bayan ng ligtas. Alam ni John na kung mananatili siya, malamang napapatayin siya ni Doyle dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon. Sinabi rin ni John kay Ed na inagaw ng mga tauhan ni Strozzi ang truck na nagdadala ng mga inumin para kay Doyle. Ibinahagi ni John ang impormasyong ito at umaasang ibebenta ito ni Ed kay Doyle ng $1,000. Si Ed ay hindi sigurado sa pagtitiwala kay John dahil natatakot siya para sa kanyang buhay kung magiging mali ang impormasyon. Tiniyak ni John kay Ed na totoo ang impormasyon, at hiniling kay Ed na ibahagi ang perang makukuha niya sa pagbebenta.
Binisita ni John si Lucy sa kanyang silid dahil nasa labas ng bayan sina Strozzi at Giorgio at hiniling ni John kay Lucy na bigyan siya ng impormasyon tungkol kay Strozzi dahil plano niyang ibenta ito kay Doyle. Nangako si John na ibabahagi niya ang pera kay Lucy kung sakaling matuloy ang deal. Hindi napigilan ni Lucy ang nararamdaman para kay John at may nangyari sa kanila. Kinabukasan, pumunta si Doyle kay John at inalok siyang sumali sa Irish gang. Handa pa ngang magbayad ng malaking pera si Doyle kung tatanggapin ni John ang alok, ngunit hindi kaagad sumagot si John. Sinabihan niya si Doyle na kailangan niya ng oras para pag-isipan ito. Pagkatapos, pumunta si John sa headquarters ni Strozzi, at sinabi sa kanya na gusto niyang tumigil sa pagiging miyembro ng Italian gang, na ikinagalit ni Giorgio dahil naghinala siyang nag-alok si Doyle kay John ng mas maraming pera. Hindi sinasadya ni John, dahil gusto niya lumala ang tensyon sa pagitan ng dalawang gang. Makalipas ang ilang araw na balitaan ni Hickey na inagaw ng grupo ni Strozzi ang kanyang truck na may dalang mga inumin mula sa Mexico. Dahil sa balitang ito, nagalit si Hickey at binalak niyang maghigante kay Strozzi at sa kanyang gang sa susunod araw. Pumunta si John sa repair shop para tingnan ang kanyang sasakyan. Sinabi sa kanya ng mekaniko na ilang araw na ang nakalipas ay may dumating at nagtanong tungkol sa may-ari ng kotse na inaayos niya. Naghinala si John na ang tao ay si Giorgio. Napagtanto niyang nasa panganib ang kanyang buhay, nagpa siya si John na paglabanin ang dalawang gang sa Jericho. Nang bumalik si John sa motel ay mabilis niyang tinawagan si Giorgio at sinabi sa kanya na nalaman ni Doyle ang tungkol sa paghayan gang sa truck. Nagbabala si John kay Giorgio na mag-ingat, dahil may mga chismis na planong ipapatay ni Doyle si Strozzi. May isang lalaki na nagngangalang Ramirez, ang hepe ng pulisya sa hangganan. Kahit si John ay hindi na bahagi ng Italian gang, tiniyak niya kay Giorgio na ang kanyang impormasyon ay totoo. Nang gabing iyon nakipagkita si John kay Lucy para makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa nangyayari kay Strozzi at sa kanyang gang. Inihayag ni Lucy na si Giorgio ay patungo sa Mexico upang makipagkita kay Ramirez. Kinabukasan ay pumunta si John sa Irish gang at sinabi sa kanila na pupunta si Giorgio sa Mexico para suhulan si Ramirez, upang ihinto ang pagpupulong sa pagitan nina Giorgio at Ramirez. Dumating si Hickey sa bar kung saan nakatagpo niya si Giorgio at si Ramirez, bumunot ito ng baril at nagsimulang barilin sila. Samantala si John ay pumunta sa isang lumang simbahan sa isang liblib na bahagi ng Jericho, kung saan natagpuan niya si Felina na nagdadasal para sa kanyang yumaong anak, nagbahagi ng kanyang malungkot na kwento kay John minsan na siyang ikinasal sa isang mahirap na lalaki at nagkaroon ng isang anak na babae. Nang bumalik si John sa bayan nakilala niya si Captain Tom Pickett, na isang senior Texas Ranger doon. Humiling kay John na tumulong sa pag-alis sa mga gangster sa Jericho upang hindi maabala ang bayan sa kanilang alitan. Nagkasundo ang dalawang gang na gawin ang palitan malapit sa hangganan ng US at Mexico. Kinabukasan sa araw ng palitan, lihim na inagaw ni Strozzi si Felina bilang kapalit para kay Giorgio. Sa halip na magdala ng totoong pera ay pinunan ni Strozzi ang kanyang malita ng mga salansang papel na ikinagalit ni Doyle ngunit wala siyang magawa dahil si Felina ay hawak pa rin ni Strozzi. Sinabihan si Doyle na ibigay si Giorgio kung gusto niyang iligtas si Felina, sumang-ayon sa kasunduan at inilayo siya. Kinabukasan nakipagkita si Lucy kay John matapos siyang palayasin ni Strozzi mula sa punong tanggapan ng gang. Sinabi ni Lucy kay John na isang gabi, nalasing si Strozzi at binugbog siya ng husto, dahil sa hindi sinasadyang tinawag niya sa kanyang unang pangalan. Si Lucy ay humingi ng tulong kay John upang makatakas sa bayan sa lalong madaling panahon, nang walang pag-aalinlangan binigyan siya ni John ng pera para makapagsimula siya ng bagong buhay sa ibang lungsod. Nang gabing iyon, nakipagkita si John kay Doyle at sinabi sa kanya na nagpasya siyang sumali sa Irish gang na pinamumunuan ni Doyle. Gayunpaman, hiniling ni John na mabayaran siya para sa kanyang mga serbisyo. Tinanong ni John, nagkunwaring nag-aalala siya para kay Felina. Hindi naghinala, sinabi ni Doyle kay John kung saan nagtatago si Felina na protektado ng 8 gwardya. Pagkatapos ay binalaan ni John si Doyle na hindi ito sapat na proteksyon dahil narinig niya na si Strozzi ay kumuha ng higit sa 20 mga shooter mula sa labas ng bayan upang salakayin sila. Ito ang ikinabahala ni Doyle. Pinapunta niya si John para protektahan si Felina sa safe house. Pagdating ni John sa safe house pumasok siya sa loob at mabilis na pinatay ang mga bantay na naghahapunan. Saka siya umakyat sa taas kung saan si Felina ay hawak ng isa pang lalaki doon. Hindi na nag-aksaya ng oras binaril ang lalaki. Binigyan niya ito ng $1,000 na nakuha niya kay Doyle at sinabihan itong umalis sa Jericho sa lalong madaling panahon.
Bago siya umalis ibinigay ni Felina kay John ang kanyang krus na kwintas bilang paraan ng pagsasabi ng salamat sa iyo. Kinabukasan, pumunta si Doyle at ang ilan sa kanyang mga tauhan sa safe house para bisitahin si Felina. Nagsinungaling si John at sinabi sa kanila, pagdating niya, nakita niyang patay na ang mga bantay. Ngunit nawawala si Felina. Nagsimulang maghinala si Doyle na nagpadala si Strozzi ng isang grupo ng mga show otters upang patayin ang kanyang mga tauhan doon. Ipinaliwanag ni John na hindi siya nakabalik kaagad sa punong tanggapan, dahil naghihintay siya kung babalik si Felina sa pag-aakalang maaaring nakatakas siya sa panahon ng pag-atake, ngunit hindi na siya bumalik. Nang bumalik si John sa Jericho, hinarap siya ni Doyle at kanyang mga tauhan, dahil natuklasan nila ang kanyang kasinungalingan. Nalaman nila ang katotohanan matapos matuklasan ang kwintas na ibinigay ni Felina kay John, nakita sa bulsa ng kanyang jacket. Nang walang pag-aalinlangan inutusan ni Doyle ang kanyang mga tauhan na kaladkarin si John pabalik sa kanilang punong tanggapan at binugbog siya. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Doyle na pilitin si John na sabihin sa kanya kung saan si Felina, pero nanahimik si John. Kaya patuloy siyang binugbog ng mga tauhan ni Doyle hanggang sa malantang gulay siya. Iniwan siya doon ng mga tauhan ni Doyle, maya-maya, nang puntahan siya ng mga tauhan ni Doyle para tingnan. Nagulat sila nang makitang wala siya sa silid kung saan nila iniwan. Mabilis na inutusan ni Doyle ang kanyang mga tauhan na harangan ang lahat ng labasan mula sa lungsod upang mahuli si John kung susubukan niyang tumakas. Hinanap din nila sa bar at sa motel, ngunit hindi siya makita kahit saan doon. Nagalit si Doyle, sinabi sa kanila ni Joe na nakita niya si John sa kasino na siyang punong tanggapan ng Strozzi Gang. Pagkaalis ng mga Irish gangster, si Joe ay mabilis na nakipagkita kay John na kanina pa nagtatago sa ice storage. Habang sinasalakay ni Doyle at ng kanyang mga tauhan ang grupo ni Strozzi sa kasino, sinunog ang lugar na umaasang si John ay nagtatago doon. Kinaumagahan dinala ni Joe si John sa lumang simbahan na madalas puntahan ni Felina, kung saan sila nagkita ni Ed. Nagdesisyon sina Ed at Joe bumalik sa Jericho para maiwasang maghinala si Doyle. Sa kasamaang palad ay nahuli ni Hickey si Joe, na pagtanto niyang nagsinungaling siya nang malaman niyang wala si John sa kasino. Pinahirapan ng mga tauhan ni Doyle si Joe, sinusubukan pilitin siyang ibunyag ang kinaroroonan ni John, ngunit tumanggi si Joe na magsalita. Nagpasya si John na bumalik sa Jericho kahit na hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Nang dumating si John sa punong tanggapan ni Doyle, naglunsad siya ng pag-atake sa mga tauhan ni Doyle upang iligtas si Joe. Sina Doyle at Hickey papunta sa Mexico para sa negosyo. Hiniling ni John kay Ed na maghatid ng mensahe sa kanila na nagsasabing hihintayin niya sila sa lumang simbahan. Isang araw, sa wakas, dumating sina Doyle at Hickey upang makita si John sa simbahan. Si Joe naroon din, pero ayaw makisali sa mga problema ni John, piniling magtago nang makita niyang dumating ang mga gangster. Lumabas si Joe mula sa pagtatago at binaril si Doyle, sa kaguluhan mabilis na binaril ni John si Doyle hanggang mamatay. Nang makitang patay na ang kanyang amo, sinabi ni Hickey kay John na ayaw niyang mamatay sa Texas, hinamon siya sa isang tunggalian sa Chicago balang araw, gusto lang siyang lansihin, lihim na binunot ang baril, gayunpaman, mabilis ang naging react ni John at madaling napatay si Hickey. Kinuha ni John ang krus na kwentas kay Doyle, pagkatapos ay nagmaneho palayo, maglalakbay papuntang Mexico. Subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!